Isang mapagpalang umaga, mga kabik. Kumusta? Kumusta po ang ating umaga ngayon ha? Friday, Thursday pa lang, sorry. Thursday pa lang naman po ha, hindi pa po Friday. Thursday pa lang ay nais nating batiin ang lahat ng ating mga kabik, ng ating mga katoto ha. So, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Alright. So, ngayon po dito sa Ikaw at Barangay, kasama si Barangay Sheikh Emog, ha? Ang atin pong tatalakayin ay yung nabinbin no, na election, barn election. No? Ito yung Bangsamoro election na kung saan ay supposedly naka-schedule dapat sa March 30. Subalit, ito po ay kinansila ng COMELEC dahil nga po sa kapos na raw sa panahon. Wala na pong oras para makapaghanda siguro ang COMELEC, kaya pinuspon. So ngayon ay magdedesisyon uli ang Kongreso kung kailan ito gaganapin, no? Kung kailan itatakda uli ang election, ang barn election. Ito po ang kauna-unahang parliamentary election na magaganap no, sa Bangsamoro dahil noong mga nakalipas na mga panahon ay hindi po ito matuloy-tuloy sa kadahilan ng una, yung redistricting law na kung saan ay pinaghahati-hati yung mga probinsya hindi ho maaprubahan. So, kaya't ilang beses pong pinag-usapan, ilang beses po itong ihinain sa mamamayan ng Bangsamoro, lalo na ang kanilang mga mambabatas para ayusin. At ito nga, naayos naman, pero ito ngayon, ang COMELEC biglang pumasok na gahol sa oras. Yun yung balita kagabi, mga kabig na ika-cancel ang barn election sa dahilang na kukulangin sila ng preparasyon sa darating na eleksyon na March 30. At nakakalungkot isipin dahil siyempre inaasahan na ng mamamayan ng Bangsamoro na ito na yung kauna-unahan na talagang masasabi mong sarili nilang pamamalakad, sarili nilang patakaran, sarili nilang, na mga batas na iiral dahil siyempre may sarili ho silang pamantayan, no? Parliamentary form of government po ang Bangsamoro. Although, siyempre, kasama pa rin po sila ng Pilipinas, hindi po sila nakahiwalay. Mangyari lamang po ang lugar ng Bangsamoro ay mayroon pong titular head. Yun yung magiging prime minister. Na siya hong mga ngasiwa sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng buong Bangsamoro. At of course, ang Republika pa rin ng Pilipinas ang kinikilalang bahagi ng bansa ng Bangsamoro. So, sila po ay sa pamamagitan ng parliamentary system ay sila po binibigyan ng kapangyarihan, karapatan na magsarili. Paano nila itatayo ang estado ng Bangsamoro? Of course, sabi ko nga, ang presidente pa rin din ang kikilalanin nilang pinakapinuno, pero titular lamang po ang magiging kapangyarihan ng Presidente Bongbong Marcos na siyang presidente, kasalukuyang presidente ngayong panahon ito. At siyempre, ang may pinakamalaking kapangyarihan doon ay yung Prime Minister, no? Dahil sila po yung talagang inelect ng taong bayan, sila po ang inelect ng kanilang kapwa mga mambabatas. Ganun po ang magiging sitwasyon ng Bangsamoro. Si Presidente pa rin din ang titular, no? Sa titulo lang, ang pagiging Pangulo. Ang kapangyarihan ng pamumuno, ng pagpapatakbo, ng pagpapalakad ng Bangsamoro ay nasa Prime Minister.
Alright. So, ayun. So, abatan na lamang po natin kung kailan po isusulong uli ang eleksyon ng Bangsamoro. First sanang eleksyon na magaganap no, sa Bangsamoro. Pero yun nga, dahil sa kulang ang panahon sa preparasyon siguro ng COMELEC, kaya ni-suggest, no, sinabi ng COMELEC na makakancel muna, madidelay ang eleksyon ng Bangsamoro. Alright, so sige po mga kabig sa ngayon, yan po muna ang ating pag-usapan patungkol po sa COMELEC sa election. So far, ang BSKA 2026 ay wala pa naman po tayong nakikitang aberya, pero pinakikiramdaman po natin, minomonitor po natin kung sila po ba ang COMELEC ay magbababa na po ng calendar of activities, no, calendar of events, no, para po sa BSKA 2026. So far, wala pa hanggang ngayon. Kaya mag-aantabay po tayo. Okay, so yun lang po muna mga kabig, mga katutod at dito sa Ikaw at Barangay Kasama, si Barangay Sik Emog. Magandang umaga po sa ating lahat.